This is Rosal, your evangelist. Our topic for today is I am a jealous God. Rosal Rabi. Isinulat ng daliri ng Panginoong Diyos ang 10 utos niya. The finger of the Lord God wrote His 10 commandments. First commandment, Exodus 20:3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Thou shalt have no other gods before me. Second commandment, Exodus 20:4-6. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawang man ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yoykura sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapagnigbuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At mapagkakitaan ko ng kawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Third commandment, Exodus 20:7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabulihan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng walang pangalan at walang kabuluhan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold his guiltless that taketh his name in vain. Fourth commandment, Exodus 20:8-11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Fourth commandment, Exodus 20:8-11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, in thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is in thy gates. For in the 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Fifth commandment, Exodus 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. 6, 7, 8,
Ninth Commandment, Exodus 20:13-16. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tenth Commandment, Exodus 20:17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Revelation 22:18-19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng utos ng pangangasalot na nakasulat sa aklat na ito. Paliwanag, kung sino mang magdadagdag ay dadagdagan ng salot sa hulang ano po ba ang idinagdag, at yung gumawa sila ng mga santo at mga santa at sinasamba nila. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Paliwanag, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ay ano ba ang inalis? Ang Sabado at pinalitan na linggo ni Haring Constantino. Revelation 22:18-19. For I testify unto everyone that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Explanation. Whoever adds will add a plague to the prediction. What is being added? They make saints, and the saints they worship them. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Explanation. God will remove his part from the tree of life and from the holy people, which is written in the book. What is removed? The Saturday are replaced by Sunday by King Constantino. In the two, they change. You add and take away. They cannot enter the kingdom of the Lord God. The Bible said it clearly. It's not me. Iyan po ang mga nilalaman ng 10 utos ng Panginoon Diyos at sinasabi po sa huling aklat ng Revelation 22:18. Hindi pwedeng dagdagan, idinagdag ng mga Kastila itong gumawa ng mga santa at santo at sinasamba nila. Nakakakilabot po. Galit na galit po ang ating Panginoon Diyos dyan. Those are the contents of the 10 Commandments of the Lord God. And it is said in the last book of Revelation 22:18, it can't be added. The Spaniards added this to make saints, and they worship it. It's awful. Our Lord God is very angry with that. Deuteronomy 6:15-16. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapagnibuguin Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo, at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksohin ang Panginoon yung Diyos gaya ng tuksohin niyo siya sa masa.
Inyong iingatan ng buong sikap ang mga utos sa Panginoong niyong Diyos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. For the Lord thy God is a jealous God among you. Let the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Ye shall not tempt the Lord your God as ye tempted him in Massa. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God and his testimonies and his statutes which hath commanded thee. Isaiah 1:18-20. Magsiparito kayo at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapula gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo na bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at magkasunurin, kayo'y magsisikain ng butil ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi, ni mangaghimagsik, kayo'y lilipunin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Come now and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye eat. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken, if he good of the land. This is the meaning of 2 Corinthians 11:1-2. Itong picture na ito po ay simbolo ng teksto nasa itaas. Tayo po mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ikakasal sa kanya sarili din. Read the whole chapter, Exodus 32. The Lord really with hatreds to them. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na iyon ang may 3,000 katao. Paliwanag, mangyayari itong muli. Hindi lang 3,000, dagsa-dagsa ang papatayin sa araw na iyong lahat, na hindi sumunod po sa kanya ay mamamatay. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fall of the people of that day about 3,000 men. Explanation: everything will be repeated again. Not only 3,000, millions of millions will be killed by the fire. The peoples that follow his commands will be die. There's more verses about our Lord God is a jealous God. Napakarami pang teksto na ang ating Diyos ay seloso. At sinasabi niya noong una pa man dahil gusto niya tayo po ay sumunod na may pagmamahal na sa Kanya. Pero medyo may katigasan po ang mga ulo ng tao. Lalo po yung alam mo na katotohanan ay patuloy na po ang pagsamba sa mga ginawa mga kamay. Mas malaki po ang parusa sa kanila. Mabuti na lang sana hindi sila nakarinig ng mga sinasabi ng Biblia. There's more verses about our Lord God is a jealous God. There's more verses about God is a jealous God. He told us before because He wants us to obey Him with love. But a lot of us was stubborn. Oh yes, what they want to do, revenge to our God. But if you already knows the truth and you didn't follow, you have big penalty from God. Then continues to praises the idol of images. Much better you don't know the truth. Much better you don't read the Bible. You can have a little spanks. I am a jealous God. Maybe you are tired to hear from me about stop
to serve the idol and images. The Holy Spirit bothering me about this album. He wants me to write this topic. Yes, Papa. Holy Spirit was done. Thanks for reading. Watch, subscribe, and likes and share too. From Angel's Messaging, Rosal Rabi.